Katanungang pangkalusugan, sasagutin, tatalakayin at pag-uusapan upang tayo'y always healthy. Halina't samahan natin sila Noel at Doc Monray. Kaagapay ang mga dalubhasa sa larangan ng medisina. Magbibigay ng suhestyon at payo upang kalidad ng kalusugan ay mapagbuti. Dito lamang sa PHW Me. Be healthy with me. Uy, lunch break na si Kid. Naglabas ng baong favorite. Maghuhugas o magpupunas lang ng kamay? Maghuhugas! Beshi Beth, apektadong mental health. Kukumustahin o dededmahin? Kukumustahin! Si Kid na hindi pa handa magka-baby. Delay until ready o bahala na? Delay until ready! At ang asawa mong pasaway, pinayuhang tunay. Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ay may mandatong protektahan, pangalagaan at palakasin ang healthcare sa rehiyon. Ang kagawaran ay naglalayong siguruhin ang bawat Bicolano ay may akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan alinsunod sa Universal Healthcare Act at Philippine Development Plan. Sa panguna ni Health Secretary Teodoro Herbosa, isinusulong ng kagawaran ang 8-point action agenda para sa bagong Pilipinas. Katuwang ang mga local government units, bawat Bicolano ay ramdam ang kalusugan sa pamamagitan ng pagsusulong ng equity sa pagbibigay ng kalidad na serbisyong abot kaya. Kabilang na dito ang pagbibigay ng cancer screening, HIV screening, pagkamit ng 100% PhilPen target, at iba pang dekalidad at maasang serbisyo katuwang ang mga lokal na gobyerno at iba pang health partners. Ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo ang hatid ng DOH Bicol CHD sa mga Bicolano sa pamamagitan ng people-centered services at pagbibigay akses sa mga butkayang gamot sa lahat ng life stages. Sigurado ang kalidad na serbisyo sa pagpapatupad ng Regulation, Licensing and Enforcement Division ng mga regulasyon at paglisensya sa health facilities. Bukod dito, mayroon ding treatment and rehabilitation centers na naglalaan ng holistic at evidence-based treatment and rehabilitation programs para sa mga substance-dependent clients. Ang Bicol Medical Center sa lungsod ng Naga, Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Albay, at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur ay handang magandog ng mataas na kalidad na serbisyo sa lahat ng Bicolano. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaunlad ng pasilidad at pagpapadami ng bed capacity ng ospital. Teknolohiya para sa mabilis na serbisyo ang magiging estratehiya upang maiangat ang digital health para sa mas efficient at accessible health service delivery. Bilang isa sa pinaka-disaster prone na lugar sa bansa, sinisiguro ang kahandaan sa krisis sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa mga health emergency na dulot ng mga sakuna at emerging diseases. Sisiguraduhin din na bawat komunidad ay may pag-iwas sa sakit at ginhawa sa isip sa pamamagitan ng health promotion campaigns nito na naglalayong maisulong ang health literacy at mental health services sa rehiyon. Isinusulong din ang kapakanan at karapatan ng health workers sa pagbigay ng fair compensation, decent work conditions, oportunidad sa career development at pagbigay kilala sa health partners. Bilang aral sa nakarang pandemya, prioridad ang pagpapalakas ng health systems upang maiwasan at makarecover mula sa mga disease outbreak at potential pandemic. Ang kagawaran at LGUs ay patuloy din ang pagbibigay ng bakuna laban sa vaccine-preventable diseases upang palakasin ang depensa ng populasyon laban dito. Sa pangunguna ni OIC Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, patuloy ang paghatid ng DOH Bicol CHD ng tatak serbisyong Salud Bicolnon mula sa preventive care,
hanggang sa emergency response, handa ang DOH Bicol CHD magbigay ng serbisyong may malasakit at kausayan. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Katanungang pangkalusugan, sasagutin, tatalakayin at pag-uusapan upang tayo'y always healthy. Halina't samahan natin sila Noel at Doc Monray. Kaagapay ang mga dalubhasa sa larangan ng medisina. Magbibigay ng suhestyon at payo upang kalidad ng kalusugan ay mapagbuti. Dito lamang sa PHW Me. Be healthy with me. Kumusta kayo mga B? Webes na naman! Kumusta po ba so far ang ating mga balik eskwela? Ikaw, Ma'am Numel, may kakilala ka ba or pamangkin na pumapasok na ulit ngayon? Ayan, actually, Doc, yung mga pamangkin ko, balik eskwela na sila. At swak na swak ang episode natin ngayon para sa pagbabalik eskwela. Ako, excited na akong makita ulit na magsibalikan ng mga estudyante sa kanilang school. Kasi syempre, ang dami nila matututunan dyan for sure. Pero syempre, kailangan din, marami rin silang matutunan kung paano nila gagawing healthy ang kanilang sarili. Ayan. So syempre, sa pagbabalik eskwela na yan, andyan na naman ang kaliwat kanan ng mga street foods. At syempre, mahirap man aminin, minsan nagiging sanhi po yan ng ating mga sakit. Ayan, tama ka dyan, Doc. Pero paalala lamang po, hindi natin nilalahat kasi meron naman pong mga nagtitinda ng street food na ligtas. Yes, Ma'am Noel. Pero paano ba natin malalaman o masasabi na ligtas ang pagkain at ano-ano ba ang mga sakit na pwedeng makuha sa mga kontaminadong pagkain o street foods na to? At yan po ang aalamin natin sa episode na ito. This is another day, another opportunity to stay healthy. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kaya naman, BHW Me, be healthy with me! Ayan, Doc. Katulad nga po ng sinabi natin kanina, everything under the sun tungkol sa mga sakit na posibleng makuha sa kontaminadong pagkain ang pag-uusapan natin ngayon. Makakasama po natin si Dr. Joanne Bonaobra, infectious disease specialist mula sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ayan, hello Doc John, welcome back to our show. Magandang hapon din. Ayan, so second time na ni Doktora, syempre, ang dami natin kasing natututunan kapag si Doktora ang ating kasama. So, Doc, balik eskwela na naman po ang ating mga estudyante at syempre kasama po dyan yung mga magsisilabasa na ulit, mag-establish ang ating mga food stall. So, diretsahang tanong na po tayo, ano-ano po ba yung mga hazards? O kaya naman ay sabihin na nating mga sakit na po pwedeng makuha sa kontaminado ng mga street food. So, hindi po natin nilalahat, Doc, ha? So, siyempre, may mga street foods pa din na ligtas yan. Pero ano-ano po ba yung mga sakit na po pwedeng makuha? So, ayun nga, laging may risk, no? Kasi syempre, hindi natin alam kung paano na piniprepare o inihahanda yung pagkain. Yes, Usually, dadalhin na yan sa mga... Meron namang doon mismo, nakikita mo, pina-fry or niluluto, no? Pero karamihan dyan, preheated or pre-prepared na sa mga bahay, tapos dadalhin na lang using mga kariton talaga. Yes. No? Naman pero, yan, yung mga food stalls natin. So, usually po, food and waterborne diseases pa din. Yes. So, yun pa rin yung risk every time kakain yung mga estudyante natin sa mga ganitong kainan. Actually, hindi lang naman sa stall, kahit naman sa karinderya or even kahit nga sa mall. Mataas pa rin yung risk na makakuha ka ng mga ganun na mga sakit from improperly handled or prepared food. And kasama na dyan yung mga viruses, no? Bacteria, parasites. Yes. No, so most common pag sa mga bata, usually yung virus, 'di ba? Rotavirus. Pag sa mga adolescents naman or matatanda na, no? Ito naman bacteria, mga salmonella. Talagang pumapatok yung salmonella, yun yung typhoid po, no? Tapos meron din amoebiasis. Yes. And meron din yung
toxin-mediated na yung E. coli. So, yun. So, kadalasan dito, Doc, mga nagdadiarrhea po. Ano, Doc? puro diarrhea, Nagtatae. vomiting, Vomiting, yes. lagnat. Pero most common talaga mag-start yan sa diarrhea yung most common. Yes, opo. Diarrhea, sunod na dyan, vomiting, pag medyo malala, naglalagnat na. And then, nagkukos na yan ng severe dehydration. No? Kaya napupunta sa mga ospital natin. Pero yun yung mga usual causes na aming nakikita sa emergency room. Typhoid, caused by yung salmonella, and then amoebiasis, yung rotavirus infection in children usually. Ano pa ba yun nga? E. coli infection. Yes. Yung mga kakilala ko, well, dumaan din tayo sa pagiging estudyante, Ma'am Noel, di ba? So, may hilig din tayo dyan sa, tatry natin to kasi bagong tindahan. Tapos biglang pag-uwi, kumukulo na yung tiyan. Tapos, ayan na, magsisimula na yung mga iba't ibang mga sintomas. So, ikaw, Ma'am Noel, anong favorite food ninyo? Ayan, sa favorite street food ko, Doc, siguro, kwek-kwek. Kwek-kwek! Ikaw, Doc? Ako naman po, pares. Okay. Favorite ko yung pares po. Pag kwek-kwek, salmonella tayo. Ayan! Okay. Ako! Pag pares, so improperly cooked. Oo, baka Kung mga... sakali. Pero usually matagal naman na kinukook yung kinukuk pares. Mas ligtas pala yung kinakain ko. Siguro, Noel. hindi yung meat yung magiging problem, kundi yung mga wares. Yes, yung yung mga- plato, yung kutsara, tinidor na hindi na Tama, kung hindi man na-sterilize, nahugasan ng hindi nahugasan. Galing CR. Nakalimutan ko pala yung hepatitis A. Ayan, oo. Ayun. Galing CR, yung Opo. food handler, hindi Hindi nakapag-hand naghugas. wash ng maayos. Maayos sanang na-prepare yung pagkain, but the problem is yung tableware. Yung pagsiserve na lang nandun na code. So, Ayun. dapat talaga, hindi lang yung pagkain pala yung problema, pati dapat malinis din, pati yung mga ginagamit na utensils, how you serve it. Diba? At Full syempre, package dapat, Yes. hindi lang basta yung food. Oo, yung food. Handling and Ayan. So, madami-dami pala talaga tayong kailangan matutunan at yung ating mga taga-panood. Kasi hindi lang iisa ang sakit na maaring makuha sa maling pag-prepare ng pagkain, maling pagkain, o kaya yung mismong mga gamit sa pagkain ay maaari din pong pagdulot or pagsimula ng isang sakit. Ayan. So, Doc, halimbawa nga po ng mga sakit na nabanggit ni Doc Joanne kanina ay yung amoebiasis, typhoid fever, cholera, at diarrhea. So, Doc, meron po bang common symptoms ang mga sakit na ito? Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, ang most common symptoms ay diarrhea, no? Ibig sabihin, hindi ito yung tumain ng isa o dalawang beses lang. Dapat ito ay voluminous, no? Madami. Soft to liquid, no? More than 3 times. And associated minsan ng cramping, no? Para bang pinipiga, nag-aalboroto yung tiyan. And usually sa mga bata-bata na ating mga pasyente talaga nagsusuka. And meron kasing mga toxin-mediated na talagang matindi yung nangyayari sa katawan, naglalagnat agad. Pero meron naman pong more than 6 hours or even more than 24 hours yung paglabas ng sintomas. Hindi po pare-pareho. So, depende naman. But those are the usual symptoms. No? Opo. No, kasi yung mga nakakilala po natin, like yung mga nakasama na natin, nagkaroon ng ganitong mga sintomas na nagkaroon ng diarrhea, nagtatai po. Ano po ba yung mga immediate na dapat pong gawin or gamot? Pwede na po bang mag-start agad noong mga anti-motility na mga medications po natin? Or ano po ba yung mga kailangan, first aid muna nila, kumbaga, na mga gamot? Pag nasa bahay naman tayo, pwede munang mag-hydrate. Yes, no? apa. So, hindi naman kailangan uminom agad ng mga anti-motility meds. Actually, highly discouraged kasi gusto nga natin mailabas yung toxin agad. Oo. So, pag uminom ka ng pampapigil or pampahinto ng pagdumi, Opo. nandun tuloy. Naiipon no? yung toxin sa loob. Ang kailangan talaga is we hydrate, no? So, madami namang klase ng pag-hydrate, no? Kung kayo'y merong ORS, no? Or Orisol, better, di ba? Kasi ihahalo mo lang yun, isang pack sa 200 ml water, okay na, no? So, kung wala namang ganon, meron naman tayong salt, no? Yes. Yung half teaspoon ng salt. Apo. Kasi iba-iba yun, half teaspoon salt Apo. plus 8 Asukal. teaspoon of sugar plus water, or meron din namang iba-ibang proportions din Proportion. nun. So, kung wala din naman, meron naman tayong ibang mga electrolyte drinks Yes. na yun nga lang, may proper
mode of preparation. Minsan kasi masyadong like yung mga Gatorade natin, Yes. actually pwede pa rin naman silang gamitin. You just have to prepare it na like you add water, you add Apa. this type of kasi may mga ganon. Pero the simplest way, you hydrate with water or whatever fluid that you have there sa bahay. And kung meron kang salt and sugar solution, Yes, opo. good na yun. No? Yun, so actually yun yung common na ano yun, makakilala ko kasi pag nakaramdam kasi sila ng nagdadiarrhea, tatae, iinom na agad sila nung anti-motility meds para hindi na lumabas, hindi na magtae. Pero sabi ko nga sa kanila, kung may toxins doon, edi hindi mo pinalabas, nakikip mo lang siya sa loob ng katawan. So kailangan sundin yung tip ni Doc, which is basically mag-hydrate ng mag-hydrate. Every time may episode po tayo ng loose stools, actually kahit vomiting, para ma-maintain, hindi pa rin tayo ma-dehydrate. At yun pala, no? Gusto ko lang i-clarify kasi minsan nagvo-vomit na, painom ka pa rin ng painom. Papahingahin. Oo, at kailangan meron tayong rest period, Yes. 30 minutes to 1 hour before you take another before you drink. And then, hindi isang lagok, no? 200 ml, porket sinabi Opo. doon, 200 ml. Hindi As na. Pag tolerated. nagva-vomit po, kailangan kahit small frequent sips, Yes. no? Of water hanggang sa makalma na yung tiyan. Opo. So, ganon. Pero kung maghapon, nag-take ka na ng ORS or whatever fluid na available, tapos nangihina, dry na yung lips, yung Yes, tongue, apo. etc. Lalo na sa bata, no? No, kailangan talaga dalhin, lalo na yung nagva-vomit ng profuse vomiting, dalhin na agad sa hospital. Yes, para maseserohan na natin yan. Ano po? Kasi kung suka na ng suka, kahit anong gamot mo dyan, nilalabas na din naman. So, dapat mailagay na yung gamot sa pamamagitan ng ugat. Ayan, so maganda Doc na home remedies po muna tayo kapag Yes, hydrate, yes. nakafeel na tayo ng mga symptoms ng sakit na ito. So, dito po, Doc, sa Bicol, meron po ba tayong measures like, meron ba tayong mga ginagawang activities din? Or like, for example, sa hospital, para po during the start ng mga seasons na alam po natin na magkakaroon na ng possibility na mag-increase ang mga sakit, meron din po ba tayong mga awareness campaigns, Doc? Actually, hospital level, meron mga OPD. Sa OPD, meron talaga niyan. Headed usually yan ng family medicine. No? Yes. Sila usually yung nag-spearhead sa mga ganyan. But then, sa labas, usually, yan, sa barangay. Yes, no? barangay Na level LGU naman initiated measures, no? Pag may mga, lalo tumataas yung mga cases, no? ng diarrhea or food and waterborne diseases. And when it comes to establishments naman, meron naman sila. Before you can actually put up, di ba, mag-a-apply ka muna for permit. Yes. Para may training, I think yes, yan. Opo, meron po. Okay. Yun nga lang yung fini-fear natin, yung mga Yes. tulak lang, yung mga nasa schools, no? Yung Opo. iba dyan, wala naman talaga. Like mostly, wala. Walang permit. Yes, Ma'am Noel? Ayan, so dahil nga po, Doc, kadalasan na tinatamaan ng mga sakit na ito ay yung mga bata talaga. So Doc, gaano po ba kaimportante yung guidance po ng mga magulang o mismong school sa ganitong concern po sa mga kontaminadong pagkain? Actually, buti brinota mo yan. Kasi medyo, yung iba talaga ngayon, no? Yung mga kabataan ngayon, medyo mahirap pagsabihan. Yes. Kahit yung teachers na rin yung nagsasabi. No? So yung guidance ng magulang, importante. And sana maging receptive din naman yung mga students natin. Na pag pinapaalalahanan sila na, huwag kayong kakain sa mga tabi-tabi, lalo na yung mga hindi naman natin sure yung pagka-prepare ng pagkain. Yes. Actually, hindi naman talaga in general natin Opo. alam yung pagka-prepare. So, sana maging receptive yung mga students na they would respect yung mga sinasabi ng mga magulang nila na iwasan. Yes. Iwasan ang pagkain ng mga street food. Kaso nga lang, mahirap talaga Yes. pigilan. Actually, mga Lalo ano na kasi. abot kaya. Yes po. Abot Mga kaya. titry at itatry kasi talaga yan, di ba? Oo. Tapos mahirap kasing i-explain din paminsan-minsan yung kapag kinain mo ito yung maaring mangyari sa'yo. Kung very visual, kung, di ba, Doc, minsan nahihirapan tayong mag-explain ng mga yan. Pero hopefully makinig sa atin yung mga younger generation kasi pinagdaanan na ng generation din natin yan. Kaya
we are providing them tips din para makaiwas nila sa mga sakit. Lalo na yung amoebiasis, Doc, di ba? Oo. Ang daming nagkakaroon ng amoebiasis. Tapos once nagkaroon ka ng amoebiasis, tuloy-tuloy na po ba yun, Doc? Or may Hindi chance pa naman. bang mawawala pa? Mawawala naman. Okay. Pero maaaring nauulit kasi daw, Doc, Pwede maulit talaga. Yes. Ang problema kasi, di ba, minsan, uhaw ka, merong may sagwo, may orange juice, lahat ng classic juice nasa harapan mo. Okay, so, usually, eto pa, napansin ko, syempre, pag naubusan ka na ng water, halimbawa may dala ka ng filtered water, medyo mabenta. So, gusto mo magtimpla ulit. Kumuha ka na lang doon sa tap water. Naku. Ang laking problema niyan. Kasi, again, kung hindi mo diba kaya provide ng filtered water or mineral water, at least dapat may boiled yung water mo. Wala namang time para mag-boil ng water dyan. Lalo na kung may mga nakapila na. O, diba? Galing na lang sa tap water, diretso timpla ng iced tea, ganyan. Ayan. So, actually, siguro magandang message din to doon sa ating mga nagtitinda, di ba? Na dapat siguraduhin din nilang laging ligtas yung ginagamit din po nilang mga gamit katulad na ng tubig. Kasi lalo na binibenta natin yan at maaari din yung pagkuhaan ng mga sakit. Kasi for sure, di naman intentional, Doc, na ganun po yung... Sino ba naman may gusto? So nga lang, syempre, kung yun yung available, dapat siguraduhin din po nila na safe yung gagamitin po nila na water kapag magpiprepare, magtitimpla, magluluto. Ayan. Meron po palang i-add kasi minsan nauuso yung mga yung mga like mga raw or yung mga hindi masyadong luto na pagkain. No? So yun. So nagkakaroon ng cross-contamination pag hindi luto. Tapos humawa ka doon sa luto. Oo. Yan, tama yung sabi ni Doc. Di ba, minsan yung ginagamit yung same utensil sa pag-handle ng cook at saka yung hindi cook. Opo. So, meron ding contamination na maaring mangyari. Ma'am Noel. Ayan, Doc. So, maliban po sa mga sakit na nakukuha natin, yung mga mention po kanina, mula sa pagkakataon na makakain tayo ng contaminated street food, ano naman po yung mga sakit na pwedeng makuha sa sobra namang pagkain nito? Okay. So, ayan. Meron pa pala, no? So, from infectious diseases, napunta na tayo doon sa hypercholesterolemia. Yeah. Kasi it starts very early di ba? Nasa pa lang tayo, ano ba yan? Kindergarten. Nag-start na tayo sa mga tusok-tusok. Tusok-tusok. So, nagbi-build up na yung lipids, cholesterol sa ating katawan, ano? So, number one is, yun nga, dyslipidemia, no? Pagtaas ng ating mga cholesterol levels. And then, karamihan din ng mga pagkain kasi talaga may mga sausawan, ano? Yan. Masarap yung medyo maalat-alat. Yan, no? So, kailangan din nating i-protect yung kidneys natin from those mga food, no? Tapos, kasama din dyan sa mga tinitinda sa tabi-tabi, mga processed food, no? Yes, opo. So, madami rin tayong pwedeng makuhang sakit, no? Na that could affect our kidneys, our liver, Opo. no? And our heart in general, kasi nga, like yung, mostly everything is fried. Yes, opo. Ang dami pong mga so extra cholesterol cholesterol. And mataas yung cholesterol, hypertension, early hypertension. Ayan, nagkakadugsong-dugsong na po talaga yung mga kailangan iwasan na sakit. Ano po, Doc? So well, at least na ngayon, alam natin, naging aware tayo nung continuous na kailangan ingatan. So kasi hindi lang po pwedeng iingat ka, Doc, sa mga nakakahawang sakit. Kasi meron pa ring other side naman ng mga kailangan na iwasan. Kasi pag nagtuloy-tuloy yung like cholesterol, sobra-sobrang oil, sobra-sobrang taba, definitely, magre-result din yan to other diseases na kailangan din po natin. Yes, lifestyle-related diseases natin. So, napakaganda ng discussion. Talagang favorite ko pag si Doktora ang kausap natin kasi ang dami-dami po nating napag-uusapan. Pero puputulin po muna natin ang mga tanungan dahil sa aming pong pagbabalik ay, syempre, pupunta tayo sa pinakagusto natin na segment ng ating show. Ayan, ano ba yung paboritong segment, Doc? Ito ang Tanong ng Bayan. Kaya dyan lang po kayo dahil magbabalik po ang BHW Me. Be healthy with me! Ayan. Doc, thank you.
na si Kir. Naglabas ng baong favorite. Maghuhugas o magpupunas lang ng kamay? Maghuhugas! Beshi Bet, apektadong mental health. Kukumustahin o dededmahin? Kukumustahin! Si Kit na hindi pa handa magka-baby. Delay until ready o bahala na? Delay until ready! At ang asawa mong pasaway, pinayuhang tunay. Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Katanungang pangkalusugan, sasagutin, tatalakayin at pag-uusapan upang tayo'y always healthy. Halina't samahan natin sila Noel at Doc Monray. Kaagapay ang mga dalubhasa sa larangan ng medisina. Magbibigay ng suhestyon at payo upang kalidad ng kalusugan ay mapagbuti. Dito lamang sa PHW Me. Be healthy with me. Katanungan. At nagbabalik po ang BHW Me. Kasama pa rin po natin si Dr. Joanne Bonaobra. Andito na po tayo ngayon sa paborito po ninyong segment kung saan ay sasagutin po natin kasama ang ating bisitang espesyalista ang inyong mga katanungan. So simulan po natin ang tanong mula kay Ma'am Noel. Galing po ang mga katanungan na to sa ating mga BHWs, pati naman po sa ating mga nurses. Ayan, unang tanong po, Doc. Ano po ang mga gastrointestinal problem na pwedeng makuha sa pagkain ng kontaminadong street food? Okay, so yan yung nabanggit natin kanina, no? Mga most common, again, sa bata, mga viral infections, Yan. pero hindi pa rin sila ligtas doon sa mga bacterial infections like E. coli, amoebiasis, no? And then yung ating salmonella causing typhoid fever, hepatitis A. Yes. Yeah. So, madami-dami. Siguro, i-follow up natin na tanong. Doon po sa hepatitis A, Doc. Kasi dati, meron akong kakilala na pumunta sa community, tapos may mga ano lang doon, open lang kung saan nag-defecate. No? So, nagkaroon siya ng hepatitis A, kung saan na-diagnose siya kasi nagkaroon ng paninilaw na lang sa kanyang mata. No? So, pwede po ba tayong magbigay ng konting kaalaman patungkol sa hepatitis A? Like, ano pang ang mga simptomas nito, tapos kung paano po siya nakukuha? Usually kasi fecal-oral route. Ibig sabihin, usually sa food handling yung problema. Kasi yung pagkain naluluto. Yes. And again, yung nabanggit natin kanina, yung mga tableware, yung mga utensils, doon nagkakaproblema, no? Kasi kung naluto yung pagkain, pero yung nag-handle ng food ay hindi nakapag-hand washing, yung virus ay pwedeng matransmit pa rin, no? Doon sa ating kakain, sa mga, sa kakain. And then, so ano bang sintomas nun? The usual non-specific signs and symptoms pa rin of diarrhea, vomiting kasi inflamed yung liver, and then fever, and susunod na nun yung maninilaw na, no? Magang-maga na yung liver natin. Yun ang usual, no? Alam mong hepatitis A, kasi talagang naninilaw. Magang-maga ang liver. Oo, kasi yung nakita talaga natin dyan, parang kasing kulay ko siguro. Parang kasing kulay ng damit ko siguro ngayon, no? So, maaari po ba itong mahihawa, Doc, yung, for example, yung nag-alaga ka ng taong may hepatitis A, maaari po ba yung makahawa, Doc? Makakahawa kung again, hindi ka nag-hand wash. So talagang papasok yung importance, Doc, hand ng washing yung infection prevention. Kasi kahit nawala yung virus kasi niluto mo siya ng maayos. Opo. Kung nandito sa hands natin, yung virus, or nandun sa tableware, na nahawakan din ng isa, and then, di ba, laging ganun eh. Or, ang mahirap kung nag-swim ka pa talaga. Ayun lang. Kasi kumain eh. Although wala naman sa context Opo. ng, pero usually, di ba, ganun eh. Yes. So, talaga dito ang message natin, Doc, is talagang yung importance ng, ng cleanliness, Hygiene. di ba? Hygiene. Kung paano lilinisin yung tamang pag-prepare ng pagkain, hugas ng kamay. Yun ang At dapat pinakahalaga. proper storage po, nakalimutan ko. Ayan. Lalo na may mga BHW tayo. Kasi mga ibang areas, far-flung areas, minsan, meron silang mga containers, water containers or food containers. Walang takip. Paano kung may dumaan na ipis or
mas grabe kung daga. Opo. Magle-lepto pa tayo. Yan, Madadagdagan nako. pa ng sakit, leptospirosis. Ayan. Opo, madami, lalo na yung mga sa tabi-tabi. Oo. May dumaan na daga, napaihi, Nako. not covered yung food. Opo. So talagang kailangan magsimula talaga yan sa awareness. Buti na lang meron tayong discussion ito ngayon. Kasi ang dami palang sakit at ang daming means kung Nauwi tayo paano. sa lepto. Yes, Oh my kung God. paano natin yan mapiprevent. Ma'am Noel. Ayan, Doc, pangatlong tanong po. Ano naman po yung usual na treatment kapag po ikaw ay nakakain ng kontaminadong pagkain o food poisoning po? Okay. So, pag gano'n naman, again, hydration muna, no? Pero if, usually kasi pag food poisoning, talagang profuse yung vomiting and diarrhea, no? Minsan nagpi-fever na agad. Dalhin nyo na agad sa hospital. Huwag nang i-observe muna. Lalo na po pag, alam mo yung mga category na dapat natin talagang, tawag dito, dalhin agad sa Apa. hospital. Bata, Apo. matatanda or elderly, at yung may mga karamdaman, mababa yung immune system, lalo na yung may diabetes. Diabetes, ano pa, may chronic kidney disease or heart problem. Why? Hindi mo naman sila mapapa-orisol. Yes. Kasi may glucose yung orisol, di ba? Hindi mo naman sila pwedeng painumin ng Yes. Tumaas na yung sugar nila. Another thing, may potassium yung Orisol. orisol or yung ORS. So, kung may chronic kidney disease, naku, ayan na. Kung may sakit sa puso, tumaas yung potassium, mag-arrhythmia. Yes. So, ang daming mangyayari. Pag meron po talagang ibang sakit, yung ating mga elderly na pasyente, wag nang mag-observe pa sa bahay. Dalhin na agad. Pwede naman pong ipa-check up na agad sa doktor or sa ospital na malapit. Opo. Ayan, so tatandaan yung mga bilin ni Doktora, no? So yung mga sobrang bata, yung mga matatanda, lapis yung may mga karamdaman, kapag may naramdaman na kahit anumang simptomas, lalo na itong mga profuse na, ibig sabihin, sobrang dami na po nang nilalabas na pag nagtatain na talaga, tapos nagsusuka na yung nagsusuka, kailangan may ipakonsulta na po agad dyan sa pinakamalapit na facility o ng ating pong mga doktor or mga Rural health. yes, opo. No, wag nang mag-antay, wag nang patagan kasi baka ma-dehydrate. Ano, Ma'am Noel? At mag-lead pa sa ibang mga complications. Yes, opo. Ayan, so speaking of elderly, may age group po ba or certain conditions na vulnerable sa mga sakit mula sa kontaminadong pagkain? Okay. Pagdating naman sa age group for the elderly, so alam naman natin pag elderly, 60 and above. Pero hindi na po natin masyadong kinoconsider yung 60 and above. Importante lang doon, ma-identify mo yung immunocompromising conditions. So, sabi ko nga kanina, kung meron kang ibang sakit, comorbidities, kung may hypertension, diabetes, sakit sa puso, kahit hindi ka pa 60, kailangan maging maagap na, dali na agad, ipa-check up. Kasi kung i-consider mo lang senior, elderly, 60 years old, di pa naman 60, kaya pa yan ng ORS, tapos yun nga, may undetected May mga pala na ibang chronic sakit kidney pa pala. disease na pala siya. Tapos pinainom mo ng Orisol or ORS. So, wala na. Nag-arrhythmia na yung pasyente. Nagkaroon na ng komplikasyon yung Opo, dapat or ay food na-dehy- poisoning. Oo, or na-dehydrate na, nawala na sa huwisyo, nag-metabolic enceph na, etc. Okay. So, maaring magkaroon ng iba pang mga sakit kung nagkaroon din tayo ng mali na management doon sa mga pasyente natin or nag-self-medicate tayo, mga ganyan. So, importante po na kapag may nararamdaman, ugaliin na natin na magpakonsulta agad tayo sa pinakamalapit na facility o kaya naman sa ating mga primary care providers or physicians. Okay. So, ayan, tanong from ating pong BHW. No? So, madali daw pong sabihin na may sakit na nakukuha sa pagkain ng kontaminadong pagkain. Pero, paano po kaya ito mai-explain ng maayos? So, bacteria, virus, ano po ang mga pwedeng sabihin sa mga kabarangay ko? Ayan. Nako, humihingi na ng tulong ang ating BHW. O kasi naman, sa level kasi ng nasa community, no, nasa barangay, Apo. so BHW, hindi mo naman mapipinpoint kung Yes. yan ay dala ng bacteria or ng virus or ng parasite. So in general, pwede nating sabihin, sa ngayon, pwedeng bacteria, pwedeng virus kasi acute, no, Apo. acute diarrhea. Pero pag pinatest po natin, no, pinatest natin yung dumi or mat-check up siya ng doktor, pwede nating mas ma-explain. Kasi mahirap nga naman i-defend na
wala ka namang stool exam, wala kang lab tests, Yes. no? But in general, diarrhea can be caused syempre po ng either bacteria, virus, or parasite. And then, yung nabanggit nga natin kanina, pag sa bata, usually viral. Viral ang cause ng pagtatae. And most common is yung rotavirus. No? Pag medyo malalaki na ng konti at sa matatanda, mostly mga bacteria na at parasite. Ay, ayan. So, hopefully nakatulong po yung ano natin, no? So, tama naman. Mahirap kasi talagang, though meron tayo, di ba, Doc, na parang mga sa age group na to, ito yung most common. Hanggang ganun lang muna tayo. Hanggat wala pa tayo mga hawak din ng mga laboratory results na... It's hard to tell. Yeah. So, importante ulit dyan, magpakonsulta kasi pag nagpakonsulta, makaka-request din po tayo ng mga laboratorio. At sa pamamagitan ng laboratory tests na yon, matutulungan po natin yung pasyente na magamot ng mas maayos kasi alam na natin kung ano ang nagdudulot ng sakit na yon. Ayan. So, iyan. So, siguro, Doc, meron po ba tayong general message or advice to our public para po makaiwas sila sa mga sakit na maaari po nating makuha, lalo na ngayon, tag-ulan na naman, mayroon na din po tayong kasabay na mga sakit na makukuha sa street foods or improperly prepared na foods para po matulungan natin silang makaiwas sa sakit. Okay, so sa tingin ko, number one, kailangan lagi nating lalahanin yung kalinisan or hand hygiene. Kasi nga, kung hindi maiiwasan na tayo'y kakain sa labas, no, or ng mga street food, we should do our part, no? We should do our part. Kasi yung part ng mga nagtitinda ay yung kalinisan ng kanilang mga niluluto or inihahain. So sa atin namang mga estudyante or mga mamimili, kailangan hand hygiene din naman. Kasi maaring malinis yung pagkain, pero yung mga kamay natin or yung utensils natin ay hindi malinis, ganun pa rin naman yon. So, pangalawa, parang nakita ko kanina, yung napag-usapan natin, yung magulang talaga, yung advice ng magulang. Yes. Lagi tayong makinig sa mga magulang natin. No? Kung pwede lang naman na sa bahay na lang kumain or iwasan muna yung mga street food, no? Mas maganda siguro, mas maigi. Ano? Yes. And then, kailangan malaman natin kung kailan kailangan na magpakonsulta. No? Hindi, alam natin kung hanggang saan yung observation period. No? Kung hindi natin alam, pwede naman meron tayong mga BHW, no? Yes. Meron tayong may mga barangay na may mga nurses naman, no? Pwede nating tayong magpa-assess at magpatulong kung kailangan ng dalhin sa ospital kasi minsan too late na po, no? Severe dehydration could really lead to high mortality or no? Lalo na sa mga bata at matatanda. Ayan. So, napakaganda ng ating mga tips na nabigay sa ating mga tagapanood na hopefully po ay maging pamamaraan para makaiwas tayo sa mga sakit na to. So, hindi biro na magkaroon ng sakit, kahit anong sakit pa man yan, kahit ano ang dulot pa man yan. Importante, makaiwas tayo dyan kasi alam na natin kung paano makaiwas. So, ang challenge na sa atin ngayon is, how are we going to practice? Paano natin to gagawing mga tips na to para makaiwas sa sakit na mga napag-usapan natin? Ayan. So, kakain ka pa ba, Ma'am Noel, ng street food? Medyo ililimit ko na lang siguro, Doc. Tsaka ipapractice ko yung mga sinabi ni Yes. Doc Joan kanina, mga advice kung paano makakaiwas sa sakit. Katulad ng paghuhugas ng kamay palagi. Yes. Tapos, dapat laging mainit yung kinakain. Kaya sabi ko sa'yo, magpares tayo eh. So, Pinakuluan. yes, Dalawang oras, tatlong oras pinakulaan. yung Oo. pares. Ang challenge na lang, siguraduhin ko na si Kuya bago niya iserve sa akin, dapat nakita kong naguhugas siya ng kamay. At yung mga gamit, dapat malinis din. Ayan. So ngayon, mas ano na tayo siguro kapag kakain tayo ng Careful na street tayo. food. Yes. Mas may idea na tayo kung paano pa protektahan yung sarili natin sa mga sakit na maaaring makuha natin sa mga street foods na to. So, ayan, advice nyo po, ma'am, sa mga kids. Di ba may pamangkin ka? Based sa learning mo ngayon. Actually, yung pamangkin ko, Doc, medyo picky din siya sa food. Kaya feeling ko hindi naman na problema siguro yung ano. Pero in case man, na makakita siya ng area kung saan nagbebenta ng mga street foods, ganyan, syempre, advice ko na iba na lang. Sa bahay na lang kami kakain, hindi na kami pupunta doon sa mga food stalls para masiguro din yung kaligtasan niya.
Kasi bata pa, Dok, 4 years old pa lang yung pamangkin. Approve ba yun, Doc? Tama po ba yung tip ni Ma'am Noel? Naman, or dapat with supervision. Ayan. So, sige, samahan na lang kita. Kasi minsan, di ba, makulit. Oo, makulit yung mga bata. Samahan ninyo para kayo na mamili kung anong pwede sa kanila. Ako ang realization ko naman dito, Doc, dapat yung mga pamangkin ko as early as possible, maturuan ko na sila kung paano yung tamang hand washing. Para sila man ang kakain o sila man ang magsiserve ng pagkain eventually, at least, di ba, naprotektahan nila yung sarili nila o yung iba sa very basic na procedure na hand washing. And hopefully, maging behavior na nila yon. Kumbaga, maging kaugalian na nila yon. Na laging naghuhugas ng kamay. Ewan ko ba kung bakit ayaw ng mga tao maghugas ng kamay? Pero nung pandemic, lahat, no? Yes, Alcohol and naghuhugas everything. tayo ng Tapos kamay. ngayon, parang nakakalimutan na naman. Ano naman daw kapag ginagamit nila alcohol lang or hand sanitizer? Same din po ba it's yun? the same thing. Yes. So, basta kung wala tayong access dun sa water and soap. Okay. Pwede naman yung mga alcohol, hand Alcohol-based. scrub, whatever. Pwede yun. Yes. So, yun. Ako, lagi pa rin ako may dala na Yes, alcohol-based hand rub. So nga lang, ang tanong ko sa sarili ngayon, alcohol ko ba yung mga utensils before ko sila gamitin? Sterilize naman, Dok. So, basta hugasan lang ng tama or kaya naman ay magbaon, di ba? Ng siguradong malinis na utensils. Ayan. So, sobrang saya ng conversation natin. Hopefully, ma-invite ulit natin si Dr. Joanne sa mga susunod po natin na episode para again, mabigyan po tayo ng napakadaming kaalaman para maging ligtas po tayo at maging malusog. Ayan, kung may mga katanungan po kayo, katulad ng mga tanong na sinagot ni Doc Joanne kanina, pwede po kayong mag-comment sa baba at susubukan po namin yung sagutin sa susunod na episode. Yan. Pwede din po kayong mag-send ng ating personal message sa amin or mag-PM po kayo dahil sa show na ito, The Doctor is Always In. At handa po kaming sumagot sa inyong mga katanungan. Ayan, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo, parehong oras at parehong araw. Tandaan, ang pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili. Kaya always be healthy para ang ating katawan ay always G. Tama ka dyan, Ma'am Noel. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kaya, BHW me, be healthy with me. Thank you so much, Doc. Yung ano natin kay Doc. Kamusta ka? Bakit para kang matamlay? Kulang ka ba ng energy? Likat sumabay. Panahon na katawan ay bigyan ng buhay. We're gonna do it, we're gonna move it. Tayo na sama-sama nang bigyan ng pansin. Katawang naghihintay, nagisingin natin. Tamang diet at exercise, unahin natin. We're gonna do it, we're gonna move it. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede namang maglakad at pwede rin sumayaw. Kung gusto mo, sasabayan pa kita. Ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, round and round, side to side. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Healthy Pilipinas. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Kailang healthy ang kinakain natin. Wastong sustansya dapat nakukuha natin. Huwag kayang mapabayaan ang kalusugan natin. Panatiling masigla ang katawan. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede namang maglakad at pwede rin sumayaw. Kung gusto mo, sasabayan pa kita. Ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, round and round, side to side. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas.
exercise tayo nang sama-sama, mas masaya pag lahat tayo masigla. Oh, mag-bike, mag-jogging o tumakbo, lumangoy o maglakad, kahit di malayo, iwasan natin ang sakit. Tanda ang kalusugan natin ang pinakamahalaga. Healthy lifestyle, healthy living.